mga kasolar, ngayon assemblein ko na ang aking battery na pinakita ko sa inyo kanina. Ito, buuin na natin ang ating ilang AH ba to? 6.9, almost 7. Ito, unahin natin ang positive nga pala. Ito positive, yan yung merong butas na yan. At ito ang negative, yung may pin. Yan. So, unahin natin pag ganyan muna gagawin natin. Medyo masikip yung ano. Kailangan diin ng pamaigi para magpasakto. Ayan. Masikip ang plastic niya. So ang parallel nito ay 20 pieces na battery. At ang series niya ay 4 series. 4S20P. Excited na ako na mabuo. Yan. Tapos takpan natin ng cover nya. Ang hirap ilapat Hirap siya ilapat. Yun. Kailangan pa bang pukpukin? Yan yung mga solar nakaka-excite magbuo ng battery. Alam niyo ba, ang tagal ko nitong pinag-ipunan bago ko nabili. Ayan. Sarap. Wow. Ngayon, lalagyan natin siya ng nyan. Tabing wire daw. Nyan. Ayan. Tapos susundan ulit natin ng battery. Panibago. Ang second layer niya. Ganun pa rin. Positive pa rin ang bali naka-series. Ang positive yung nasa ilalim. Negative tong ibabaw. Bago positive naman tong ikakabit natin dito sa ibabaw. Yan ang series niya. Lakas siguro nito. Kasi halos 7,000 milliamps ang ano niya. Ang amperahe niya. Hindi lang 6,000. Yan mga kasolar, napakalinaw ng ating pag-assemble. Paano natin siya gagawin.
Medyo mahaba siguro itong video na to kasi hindi ko siya lalagyan ng ano, para makita nyo buong detalye kung paano ko siya gagawin. Sana umabot yung battery ng cellphone ko. Ilang minutes na ba tayo? 5 minutes na. Ang sarap mag solar, ang sarap sa bulsa, magastos pero nakakatuwa. Nga pala yung solar panel na gagamitin ko dito kasi isa lang yung SCC na SRNE ko, bali isang panel lang yung magagamit ko sa kanya na 600 watts. Hindi ko pa magagamit yung isa pang 600 kasi wala na akong budget para makabili ulit ng panibagong SCC. Ang controller, ilang pa? 10. Daming battery. Tingin ko mas malakas ito kaysa dun sa isa kong inassemble na na 96 pieces. Ito 80 pieces lang eh. Pero mukhang mas okay ito kasi mataas ang amperahe ng nito, ng battery. Milliamps niya. Yung kasing nauna kong battery na yun oh. Yun. Yan. Hindi ako masyadong sure kasi hindi ko naman siya capacity test, kaya hindi ako ganun kasigurado kung talaga 6,000 milliamps ang isa. Pero matagal-tagal na siya, halos magto 2 years na rin, o 2 years na ba, wala naman ako naging problema. Andar lang siya ng andar. At ngayon ito, bubuo tayo ng panibago para mapagana ko yung aming rep. Ito yung gagawin ko para sa rep namin rep. Tapos yung isang battery niyon sa mga ilaw at electric fan sa gabi, para kanya-kanya sila ng assign na papaandarin para hindi na pupuwersa. Kasi pagka yun lang ang gamit ko, hindi niya kayang supplyan ang rep ng magdamag. Ewan ko to, siguro sana kayanin. Malalaman natin pag nangyari. Sana mag-success tayo sa ating invention. Invention natin na magastos. Ay nako, magastos. Pero ang cute niya tingnan, no? Ang ganda. Nakakatuwa siya tingnan. Para naglalaro lang tayo mga nagdi-DIY pero magastos. Matagal ko ng pangarap tong makabuo nito kasi yung isa na yun, yung luma ko, ang bili ko ng isang battery niyan parang nasa 115 pesos. Ito 155. Kaya tingin ko mas okay ito Yan, nakakadalawang layer na tayo. Wow, mabigat na. Aray ko.
tayo sa pangatlong layer. Ang milliamps niya nasa 6,900. So halos 7,000 na yung ano niya. Ilang ano na lang. Meron nga dito 7,000. 7,010 o 7,015 ba yan? Siguro makunat-kunat ito sa totoong buhay. Ay nako, mag solar IT biro. Naalala ko nung bago-bago pa lang ako naggaganito puro palpak yung mga battery ginagawa ko. Nagsimula ako sa battery ng owner. Tapos nagkalas ako ng mga 18650. Wala pang idea kung paano magbuo ayun. Na overcharge. Hindi pala siya kailangan sobrahan ng karga. Nagtagasan yung mga langis. Nagkatas-katas yung mga battery. Sayang. Unang assemble ko ng lithium 18650. Parang 12 pieces yata yun. Mga hiningi ko lang sa tropa yung mga tinanggal sa vape. Kaya iba-iba yung mga milliamps niya. Hindi ko pa naman alam at wala akong idea sa mga ganon. Basta lang ako assemble yun. Di sablay. Nagpagod-pagod lang. Nagastusan pa ng mga ibang piyesa. Ngayon medyo nakakaintindi na ng kaunti, kaya pwede nang gumastos. Bigat siguro nito na buo. Ito nga pala yung BMS na gagamitin ko sa kanya. 100 4S 12 volts 100 amperes. Discharge current 100A, charge current 100A. DC. Haba na ng video natin. Pero kung hindi pa man ito matapos ngayon kasi gabi na, tutuloy ko na lang bukas. So tingnan natin, baka hanggang dito lang muna sa pagkabit ng battery. And the last box. Maliban naman ang bibili kong solar panel 3 piraso. Buti na lang 2 na lang yung binili ko. Kung hindi matitengga lang yung 2. Hindi rin mapapakabit. Kasi ang project ko talaga dapat 5 panel na 600 watts pagkatapos isang 24 volts na power MR na 280 AH. Ay kaso kumontra si mahal. Ayun, hindi nasunod yung plano ko, kaya dito bumagsak sa assemble ulit. Nabawasan pa yung panel.
Bale, bawi na lang sa susunod. Wow. Yan na. Kunti na lang. Last layer. Sana makabili rin ako ng nung prismatic ba tawag doon? Yung battery na kulay blue na square. Parang okay din yun eh. Medyo mahal nga lang. Pag ako nakabili, gagawa ulit natin ng video para makita nyo kung paano natin assemblein. Siguro mga after ulit yan, next year na, January or February. Yeah. Gusto ko makapagbuo nito yung kaya yung aircon kahit 0.5 man lang. Kahit hindi naman pang magdamag, mga ilang oras lang na magagamit. Kasi grabing init ngayon. Maraming nahi-heat stroke. Maganda merong aircon. Tama ako sa pader. Pumaya sa loto, tumama sa pader. Kunti na lang. Matatapos na. Medyo tahimik lang tayo sa video, no? Hindi masyadong madaldal. More on video na lang. Taas-taas natin yung phone. Yan. At masikip na yung maganda tong battery na to na nabilhan ko sa sa Shopee kay Power Central, kasi tinignan ko yung mga reviews ng mga bumili. Puro mga puro mga 5 star. Ibig sabihin, magandang klase yung battery kasi walang nag-comment ng 1 star o 2 star. Kaya yun, nabuo ang decision ko na sa kanya na umorder. Shoutout nga pala sa'yo, Power Central Shopee. Legit ang battery mo, napakaganda. Baka naman susunod na order ko dagdag isa. May pamalit man lang sa sa aking mga solar lights. Yung mga solar lights ako mahina na baterya eh. Ano man yung mga ayan ito rin yung assemble ko nung nakaraan. May BMS din naman. Ito yung charger na cellphone, active balancer, voltmeter.
Last 3. Last one. Nakakapagod din ayun, pag ganun lang and jaran. Nasa lang yung isang plastic cover. Pabaliktad yung isa. Order nga pala ako nitong bolt and nut na to. Pinasobrahan ko. Kasi mahirap na nagkulang. Wala makukuhanan nito. Bali ko mayroon nabibili sa mga hardware wala rin. May na yung sobra kaysa kulang. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Wala na laman ng bulsa, naubos na. Naubos ng solar. Yan, meron pang sumobra. Siguro mga 5 piraso.
Ay, hindi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yan, higpitan natin. Pala, aking panghigpit to. Handle with socket. Talagang binili ko yan siya para lang dyan. Huwag lang natin yung sobrang naigpit kasi baka mamaya bumitaw yung tornilyo, problema pa tayo. Halalay na higpit lang. Yan. Okay. Ilikuin ko yung mga ano niya, baka makasugat. Kabilang side naman. Ano ba? Mabigat na. Oh. Ilang kilo kaya ito? Dito naman tayo sa positive side. Ingay ng mga aso. Pagka kompleto na, saka natin ngayon higpitan ng ayos.
sabay-sabay siyang lumapat. Kasi kung isang tornilyo bago hihigpitan mo agad, minsan dumadaplis yung butas. Ay, okay. Ito na siya. Wow. Uli ko. Bigat. Testerin natin. Ito, positive. So, ilan kaya ang volts niya? Taran! 13.2. Oh, success. Pwede na itong gamitin. Nga lang, wala pang panel. Wala pang controller. So, ito ang kanyang BMS. Dito natin ilagay sa kabilang side para pahiga yung forma niya. Ari ko. Dito pala ito sa kabila. Si negative nga pala. Ito sa negative. Battery negative. Tapos ito ang negative out. Okay, ito ang battery temperature. Ngayon, nabuo na natin yung ating battery. Kakapitan ko na siya ng active balancer. Ito nga pala yung active balancer na kakabit ko sa kanya. 4S 6 amperes. Hindi ko na tinanggal yun dun sa isa. Matrabaho pa, ito na lang. Tapos upgrade ko na lang siya sa susunod. Paltan ko ng medyo mas malaki. Nagkamali ako ng bili. So ayan, ganito nga pala ang pagkabit nyan. Ayan, meron siyang sign na negative. 1, 2, 3, 4, 5 pins. Ang kabit nyan negative dito sa negative ng battery. 1, 2, 3, 4, 5. Yun din yun. Ganun din yun. Ayan, negative to, negative sign ng active balancer. Tapos negative 1, 2, 3, 4. Tapos negative 1, 2, 3, 4. Yun, doon yung ikakabit yung wire. Hindi kayo maliligaw. Pero pag magkabit kayo ng active balancer, huwag nyo mo nang isasalpak sa pin, i-wiring nyo muna siya ng bukod. Pag nakumpleto nyo na ikabit nyo na lahat yung wire bago nyo isalpak ngayon si active balancer para sigurado. Inuna ko yung number 4, tapos 3, tuling ko na yung wire para malinis tingnan.
Tapos sunod natin yung 2. Sa gray tayo kukuha. Gray 1, ito yung 1. Negative 1, 2, 3, 4. So, dito na tayo sa number 2. Ito yung number 2. Yan. Ikabit na natin yung 3 at saka 4. Hindi na ako makapagsalta na malakas kasi gabi na. Nakakaya sa kapitbahay. Kaya medyo mainhin tayo ngayon Yan. Ito na ang number 2. Okay. So ang natitira na lang ay 1 at saka negative. So pwede na natin ito i-clip. Ganyan natin ang clip para malinis tingnan. Kunwari. Kunwari magaling tayo magawa. Kunwari lang. So, nag-i-stock talaga ako niyan ng cable tie na yan kasi masyadong gamitin yan sa mga ganito. Tingnan natin. Maganda yung ganito kaysa sa ite-tape mo yung yung mga wire. Kasi pag tinip mo yung mga wire, pag tinanggal mo yung tape, naglalamira na yung mga wire. Pero pag ganito, malinis siya tingnan. Bukod sa malinis, pagka kinater mo, wala siyang lagkit-lagkit kapareho ng electrical tape. Mura lang naman ito Magkano lang yung cable tie bili ko? Parang nasa 15 pesos lang yata yan. Dami na. Di ba? Mas malinis. Tapos kabit natin yung 1 at saka yung negative. Kaya pag naggagawa ako ng ganito, hindi ko sa tinitipid para maganda tingnan, di ba? Ayan, okay na. Negative 1, 2, 3, 4. Negative 1, 2, 3, 4. Negative 1, 2, 3, 4. Ito yung negative side, ito yung positive side. Okay, kabit na natin yung active balancer. Double check, tama na ba?
1 3 3 4 4 5 5. Okay, game. Ayan, hindi umusok. Success. Okay na at ating active balancer. So itong magdamag na to, ibabalance niya yan kung hindi man yan balance. Galing, no? Wala namang nainit. So ibig sabihin tama yung wiring. Ayun, nailaw. Merong nailaw na green. Yun, no? Mahusay. Tama, pagka bumili pala ako ng isa pang active balancer, idodoble ko na lang siya. Hindi ko na to tatanggalin para mas mabilis siya mag-balance. Okay. Ulitin ko na natin to ng may pambalot dito. Baka dumikit eh. Dito na lang siya. Kaya dito. Saba. Chat. Ayan. Ito naman ang ating BMS. Dito natin siya ilalagay. Hanapan muna natin ang pwesto. Ganon din ang magiging wiring niya. Negative. Ito yung negative side ng battery. Ayan. Itong itim, dito siya sa negative. Tapos yung unang pula, pangalawa, pangatlo, pang-apat, dito naman siya. 1, 2, 3, 4. Ano, kaya hindi rin kayo maliligaw kasi madali lang naman siya ikabit. Tapos itong temperature, ididikit lang natin ito dito sa battery. Temperature, ano ba? Temperature tawag dito, nakakalimutan ko. I can make it up my own. A few moments later. Ayan, pinihit ko siya. Ito na yung negative, ito yung positive. Kasi mas madali siyang i-wiring pagka ganun eh. So unahin natin ang negative ulit. Negative muna. Ito ang negative. 1, 2, 3, 4. Aray. Napasok ako. Para ikakabit ang negative. Tapos yung number 1, unang red. Ito ang unang red.
Tapos pangalawang red. Ganyan na natin ang cable tie. Cable. Tapos sunod natin yung number 3 na red. Ito. 1, 2, 3. Ito yung 3. Ito yung 4. Doon sa dulo. Dito yung 3. Then the last. Yeah. So negative 1, 2, 3, 4. Negative 1, 2, 3, 4. Okay. Grabe yung bigat niya. Ilang kilo kaya ito? Okay.
natin to i-fix. Paano ba natin ilalagay? Ganyan. Ayan, naikabit ko na yung BMS niya. Yung blue, kakabit lang dito sa negative ng battery. Tapos ito, yung papunta sa out, papunta rin sa panel, breaker, or kung saan. Tapos itong nilagyan ko na siya ng voltmeter. I-ginamper ko lang yung wire ng voltmeter dun sa negative at saka dun sa positive. Ganun lang. 13.2. Tapos yung wire natin kanina, sinaksak ko lang dito sa BMS. Ayan, pwede na natin siyang i-charge. Kaso, ang panel ko ay wala pa sa bubong. Hindi pa nakakabit. Pati yung SRNE. So, dito na lang muna tayo. Hanggang dito na lang muna tayo. Update ko kayo pagkatapos na ma-set up ko yung panel sa bubong at saka yung SRNE. Basta yung ating battery, okay na. Ito na siya. Pwede nang gamitin. Okay. Thank you.